Sa Christian theology, isa sa pinakamahalagang tanong tungkol sa kaligtasan ay ito: sino ang unang lumalapit? Ang tao ba sa Diyos o ang Diyos sa tao? Sa unang tingin parang simple lang ang sagot. Maraming tao ang nagsasabing, ako ang nagdesisyon na lumapit sa Diyos. Ako ang unang nagsisi. Ako ang unang humakbang. Pero kapag tiningnan natin ang lalim ng kasalanan, doon nagsisimulang maging komplikado ang usapan. Kung ang tao ay nasugatan ng kasalanan, kung ang puso niya ay may hilig palayo sa Diyos, at kung ang will niya ay hindi na neutral, kaya ba talaga niyang unang lumapit sa Diyos gamit ang sarili niyang lakas? O ang mismong pagnanais niyang lumapit ay tanda na may biyaya ng unang kumilos sa kanya? Dito pumapasok ang tinatawag na semi-Pelagianism. Hindi nito sinasabing kaya ng tao iligtas ang sarili niya nang walang Diyos. Inaamin nitong kailangan ng grace. Pero sinasabi nitong ang unang hakbang, ang unang pagnanais, unang paglapit, unang pagbukas ng puso, ay maaaring manggaling muna sa tao bago ang espesyal na biyaya ng Diyos. Dito uminit ang debate sa kasaysayan ng simbahan. Dahil kung tao ang unang gumagalaw, may bahagi ba siya na maaaring ipagmalaki sa simula ng kanyang kaligtasan? Pero kung Diyos ang unang kumikilos, paano nananatiling tunay ang pagtugon ng tao? Sa pag-aaral na ito, sisiyasatin natin kung ano ang semi-Pelagianism. Paano ito naiiba sa Pelagianism? Bakit ito tinutulan ng Augustinian theology? Ano ang sinabi ng Council of Orange? At bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang ganitong paraan ng pag-iisip sa maraming Christians? Dahil sa dulo, ang tanong ay hindi lang, lumapit ba ako sa Diyos? Ang mas malalim na tanong ay, bakit ako lumapit? Dahil ba ako ang unang humanap sa Kanya? O dahil siya na ang unang kumilos sa puso ko bago ko pa siya hinanap? Mahalaga ang tanong na sino ang unang lumalapit dahil dito nakasalalay ang paraan ng pag-unawa natin sa kaligtasan. Kung tao ang unang gumagalaw patungo sa Diyos, ibig sabihin may natitirang kakayahan sa tao na simula ng kanyang pagbabalik. Pero kung Diyos ang unang kumikilos, ibig sabihin kahit ang unang pagnanais nating lumapit ay bunga na ng kanyang biyaya. Sa madaling salita, ang debate ay hindi lang tungkol sa free will. Tungkol ito sa lalim ng kasalanan at lalim ng grace. Kung ang kasalanan ay mababaw lang na sugat, maaaring isipin na kaya pa ng tao na unang humakbang papunta sa Diyos. Kailangan niya ng tulong, oo, pero siya pa rin ang unang nagising, unang naghanap, unang nagbukas ng puso. Ito ang dahilan kung bakit attractive ang semi-Pelagian thinking sa marami. Parang mas balanced pakinggan, Diyos ang nagliligtas, pero tao ang unang lumapit. Pero kung ang kasalanan ay mas malalim, kung ang tao ay hindi lang sugatan kundi spiritually unable na kusang hanapin ang Diyos, ibang usapan iyon. Sa ganitong pananaw, hindi sapat na sabihing kailangan lang ng tao ng assistance. Kailangan niya ng awakening. Kailangan siyang gisingin ng Diyos bago pa siya makalapit. Dito nagiging mahalaga ang doctrine ng grace. Ang biyaya ba ng Diyos ay tugon lang sa unang hakbang ng tao? O ang biyaya mismo ang dahilan kung bakit may unang hakbang ang tao? Mabigat ito dahil kapag sinabi nating ang tao ang unang lumapit, maaaring magkaroon ng puwang ang subtle pride. Maaaring sabihin ng tao, buti na lang mas bukas ang puso ko. Buti na lang mas pinili ko ang Diyos. Pero kung Diyos ang unang kumilos, walang maipagmamalaki ang tao. Ang buong kaligtasan ay biyaya mula simula hanggang dulo. Sa huli, mahalaga ang tanong na ito dahil inilalagay tayo nito sa harap ng tunay na issue. Ang kaligtasan ba ay nagsisimula sa human initiative o sa divine grace? At kung ang Bible ay nagtuturo na ang tao ay patay sa kasalanan, ang tanong ay mas tumitindi. Kaya ba ng patay na espiritual na buhayin ang sarili niya o kailangan munang magsalita ang Diyos upang siya ay mabuhay? Ang semi-Pelagianism ay isang theological view tungkol sa relasyon ng free will at grace. Hindi nito sinasabing kaya ng tao na iligtas ang sarili niya ng walang Diyos. Hindi rin nito itinatanggi na kailangan ng biyaya
para sa kaligtasan. Pero ang key idea nito ay ito. Ang unang hakbang patungo sa Diyos ay maaaring manggaling muna sa tao. Sa madaling salita, ayon sa semi-Pelagian thinking, ang tao ay nasugatan ng kasalanan, pero hindi siya ganap na unable na unang lumapit sa Diyos. Kaya raw ng tao na magsimula ng paghahanap, magkaroon ng unang desire o gumawa ng unang movement toward God. Pagkatapos noon, saka tutugon ng Diyos sa pamamagitan ng grace upang tulungan siyang magpatuloy sa pananampalataya at kaligtasan. Dito ito nagiging kontrobersyal dahil kung ang unang hakbang ay galing sa tao, ang grace ay parang nagiging response ng Diyos sa naunang initiative ng tao. Hindi na grace ang unang gumising sa puso. Sa halip tao muna ang gumalaw, saka pumasok ang espesyal na tulong ng Diyos. Kaya hindi ito kasing radikal ng Pelagianism, pero delikado pa rin sa maraming theologians. Ang Pelagianism ay nagsasabing kaya ng tao na sumunod sa Diyos gamit ang natural free will. Ang semi-Pelagianism ay mas moderate pakinggan dahil sinasabi nitong kailangan pa rin ng grace. Pero ang problema ay nasa simula. Sino ang unang kumilos? Para sa Augustinian theology, ang sagot ay malinaw. Diyos ang una. Kung ang tao ay tunay na nasugatan ng kasalanan, hindi niya kayang simulan ang tunay na paglapit sa Diyos maliban kung unang kumilos ang biyaya. Kahit ang unang pagsisisi, unang pananampalataya, at unang pagnanais na lumapit ay bunga na ng grace. Sa huli, ang semi-Pelagianism ay mahalagang pag-aralan dahil madalas itong lumalabas sa ordinaryong Christian language. Kapag sinasabi nating, "Ako ang unang naghanap sa Diyos, kaya niya ako tinulungan," maaring hindi natin napapansin na inilalagay natin ang simula ng kaligtasan sa tao. Ang mas Augustinian na sagot ay iba. Hinanap natin ang Diyos dahil una niya tayong hinanap. Lumapit tayo dahil una niya tayong ginising. At kung may unang hakbang man tayo patungo sa Kanya, iyon ay dahil ang biyaya na ang unang kumilos sa puso natin. Mahalagang linawin na hindi pareho ang Pelagianism at semi-Pelagianism. Madalas silang napagpapalit pero may mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang Pelagianism ay mas matinding pananaw. Ayon dito, ang tao ay may natural na kakayahang sumunod sa Diyos at pumili ng mabuti kahit hindi muna siya baguhin ng espesyal na biyaya. Para kay Pelagius, ang kasalanan ni Adan ay masamang halimbawa. Pero hindi nito lubusang sinira ang kalikasan ng lahat ng tao. Kaya ang tao raw ay maaari pa ring pumili ng matuwid gamit ang kanyang free will. Sa madaling salita, mataas ang tiwala ng Pelagianism sa kakayahan ng tao. Para rito, kung inuutos ng Diyos ang kabutihan, ibig sabihin kaya itong gawin ng tao. Ang grace ay mahalaga bilang tulong, aral at kapatawaran, pero hindi ito nakikitang kailangan upang magsimula ang tao sa paglapit sa Diyos. Ang semi-Pelagianism naman ay mas maingat pakinggan. Hindi nito sinasabing kaya ng tao ang buong kaligtasan ng mag-isa. Inaamin nitong kailangan ang grace. Pero sinasabi nitong ang unang movement papunta sa Diyos ay maaaring manggaling muna sa tao. Para bang ang tao ang unang kumakatok at saka bubuksan ng Diyos ang pinto ng mas malalim na biyaya. Dito makikita ang pagkakaiba. Sa Pelagianism, kaya ng tao ang mabuti gamit ang natural will. Sa semi-Pelagianism, kailangan ng tao ang grace, pero tao pa rin ang unang gumagawa ng initial step. Kaya mas subtle ang semi-Pelagianism. Hindi nito tinatanggal ang grace pero inililipat nito ang simula ng kaligtasan sa human initiative. Para sa Augustinian theology, parehong may problema ang dalawang pananaw. Dahil kung ang tao ang unang gumagalaw, kahit maliit lang, may bahagi pa rin siyang maipagmamalaki. Ngunit kung ang kasalanan ay tunay na malalim, hindi tao ang unang naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ang unang gumigising sa puso ng tao, kaya mahalagang paghiwalay ng dalawa, pero mahalaga ring makita ang common danger. Parehong maaaring magpahina sa idea na ang kaligtasan ay biyaya mula simula hanggang dulo. Ang tanong ay hindi lang kung kailangan ba natin ng grace.
Ang mas malalim na tanong ay, kailangan ba natin ng grace bago pa man tayo makalapit? Upang mas maintindihan kung bakit naging kontrobersyal ang semi-Pelagianism, kailangan itong ihambing sa pananaw ni Augustine. Para kay Augustine, ang kasalanan ay hindi lamang panlabas na maling gawa. Ito ay malalim na sugat sa puso, isip, desire at will ng tao. Dahil dito, ang tao ay hindi neutral pagdating sa Diyos. Hindi siya kusang naghahanap sa Diyos mula sa sarili niyang lakas. Dito naiiba ang Augustinian view sa semi-Pelagianism. Sa semi-Pelagianism, ang tao ay sugatan, pero kaya pa niyang gumawa ng unang hakbang patungo sa Diyos. Sa Augustinian view, kahit ang unang hakbang ay bunga na ng biyaya, hindi ang tao ang unang gumigising sa sarili niya. Ang Diyos ang unang gumigising sa tao. Para kay Augustine, kung hahayaan ang tao sa sarili niyang kalagayan, hindi siya natural na lalapit sa Diyos. Maaari siyang maging religious sa panlabas. Maaari siyang gumawa ng ilang mabuting bagay sa mata ng tao. Pero ang tunay na paglapit sa Diyos, tunay na pagsisisi, at tunay na pananampalataya ay hindi bunga ng natural will lamang. Ito ay gawa ng grace. Kaya sa Augustinian theology, ang biyaya ay hindi lang tulong pagkatapos magsimula ang tao. Ang biyaya ang mismong dahilan kung bakit nagsisimula ang tao. Hindi ito parang Diyos na naghihintay muna kung sino ang unang kikilos. Sa halip, ang Diyos ang unang kumikilos sa puso upang ang tao ay makapagsisi, manampalataya at lumapit. Mahalaga ito dahil pinoprotektahan nito ang ideya na ang kaligtasan ay biyaya mula simula hanggang dulo. Kung kahit ang unang desire na lumapit sa Diyos ay galing sa tao, may puwang pa rin ang human pride. Pero kung ang desire na iyon ay bunga ng grace, wala nang maipagmamalaki ang tao. Sa madaling salita, para sa semi-Pelagianism, ang grace ay kailangan para makumpleto ang paglalakbay. Para sa Augustinian view, grace ang dahilan kung bakit nagsimula ang paglalakbay. At dito nagiging malinaw ang core issue. Hindi lang kung kailangan ba natin ang Diyos. Lahat ng Orthodox Christians ay sasang-ayon na kailangan natin siya. Ang tunay na tanong ay mas malalim. Kailangan ba natin ang Diyos bago pa man natin siya gustuhing hanapin? Para kay Augustine, ang sagot ay oo. Kung hinahanap natin ang Diyos, iyon ay dahil una na niya tayong hinanap. Yung pinakamalaking issue sa semi-Pelagianism ay hindi kung kailangan ba ng tao ang grace. Inaamin naman nito na kailangan ang biyaya ng Diyos. Ang tunay na issue ay mas specific. Sino ang unang gumagawa ng hakbang patungo sa kaligtasan? Kung sasabihin nating tao ang unang lumalapit sa Diyos, parang ganito ang picture. Ang tao, kahit sugatan ng kasalanan, ay may natitirang kakayahan na simulan ang paghahanap. Siya ang unang nagbukas ng puso. Siya ang unang nagdesisyon. Siya ang unang nagsabing, gusto kong lumapit sa Diyos. Pagkatapos noon, saka siya tutulungan ng grace. Pero para sa Augustinian view, delikado ito. Dahil kung ang unang hakbang ay galing sa tao, kahit maliit lang, mayroon pa ring bahagi ang tao na parang kanya. Maaari niyang isipin, ako ang mas bukas, ako ang mas handang tumugon, ako ang unang humanap. At kapag nangyari iyon, ang grace ay hindi na lubusang unang dahilan ng kaligtasan, kundi parang tulong na dumating matapos ang human initiative. Dito nagiging mabigat ang tanong. Ang pananampalataya ba ay nagsisimula sa puso ng tao? O ito ba ay bunga ng biyayang unang kumilos sa puso? Para sa mas grace-centered theology, kahit ang unang desire na lumapit sa Diyos ay hindi natural na galing sa fallen human heart. Kung ang tao ay may hilig palayo sa Diyos, kailangan munang kumilos ang Diyos upang baguhin ang direksyon ng puso. Hindi lang niya tinutulungan ang taong nagsimula ng lumapit. Siya ang dahilan kung bakit nagsimulang lumapit ang tao. Mahalaga ito dahil nakakaapekto ito sa buong understanding ng kaligtasan. Kung tao ang unang gumalaw, may subtle contribution ang tao sa simula. Pero kung Diyos ang unang kumilos, malinaw na ang kaligtasan ay biyaya mula unang pagnanais hanggang huling pagtubos. Sa huli,
Ang isyu ng unang hakbang ay hindi maliit na technical detail. Ito ang tanong kung saan nagsisimula ang kaligtasan, sa sugatang will ng tao o sa makapangyarihang biyaya ng Diyos. At kung tunay na malalim ang epekto ng kasalanan, marahil ang unang hakbang ng tao patungo sa Diyos ay hindi patunay ng natural ability, kundi ebidensya na ang Diyos ay nauna ng kumilos sa Kanya. Kung titingnan natin ang Bible, paulit-ulit na makikita ang isang mahalagang pattern. Bago lumapit ang tao sa Diyos, ang Diyos ang unang lumalapit sa tao. Hindi nagsisimula ang kwento ng kaligtasan sa tao na naghahanap ng kusa, kundi sa Diyos na tumatawag, gumigising, at nagbibigay buhay. Makikita ito mula pa sa Genesis. Matapos magkasala sina Adan at Eva, hindi sila ang unang naghanap sa Diyos. Nagtago sila. Ang Diyos ang nagtanong, "Nasaan ka?" Simula pa lang, makikita na ang kasalanan ay hindi nagtutulak sa tao na kusang lumapit, kundi magtago. Ang Diyos ang unang humahanap. Sa New Testament, mas luminaw pa ito. Sinabi ni Jesus na walang makalalapit sa Kanya malibang ilapit siya ng Ama. Napakabigat ng statement na ito dahil ipinapakita nitong ang paglapit kay Kristo ay hindi simpleng natural desisyon ng tao. May unang pagkilos ang Diyos sa likod nito. Ganito rin ang language ni Pablo. Sa Ephesians, inilalarawan ang tao bilang patay sa kasalanan, ngunit binuhay ng Diyos dahil sa Kanyang awa. Kung patay ang tao spiritually, hindi niya kayang buhayin ang sarili niya. Kailangan siyang buhayin ng Diyos. Kaya ang faith, repentance at paglapit sa Diyos ay hindi dapat tingnan bilang independent first move ng tao, kundi bilang bunga ng biyaya. Maging ang pagsisisi ay inilalarawan din minsan bilang kaloob ng Diyos. Hindi lang ito simpleng emosyon na nilikha ng tao. Ang tunay na repentance ay bunga ng pusong hinipo ng grace. Kapag ang tao ay tunay na nasasaktan sa kasalanan at gustong bumalik sa Diyos, iyon ay tanda na may ginagawa na ang Diyos sa loob niya. Hindi ibig sabihin nito na walang response ang tao. Totoong tumutugon ang tao. Totoong nagsisisi siya. Totoong nananampalataya siya. Pero ang tanong ay, saan nanggaling ang kakayahang iyon? Sa Bible, ang sagot ay hindi sa natural strength ng fallen man, kundi sa biyaya ng Diyos na unang kumilos. Kaya kapag tinanong natin kung sino ang unang lumalapit, ang biblical pattern ay malinaw. Ang Diyos ang unang tumatawag. Ang Diyos ang unang gumigising. Ang Diyos ang unang nagbibigay ng bagong puso. At kung ang tao ay lumalapit, iyon ay dahil nauna nang lumapit ang biyaya sa Kanya. Isa sa pinakamahalagang historical response laban sa semi-Pelagianism ay ang Council of Orange noong 529 AD. Hindi ito kasing sikat ng Council of Nicaea, pero napakahalaga nito sa usapin ng grace, free will, at kung sino ang unang kumikilos sa kaligtasan. Ang pangunahing concern ng Council of Orange ay ito. Hindi maaaring sabihin na ang simula ng pananampalataya ay galing muna sa natural will ng tao. Kung ang tao ay makasalanan at sugatan ng kasalanan, hindi niya kayang unang lumapit sa Diyos nang hiwalay sa biyaya. Kaya mariing itinuro ng Council na maging ang unang desire na manampalataya, unang pagsisisi, at unang paglapit sa Diyos ay bunga ng grace. Hindi ibig sabihin nito na tinanggal ng Council of Orange ang human response. Hindi nito sinabing robot ang tao o wala siyang pananagutan. Ang tao ay tunay na tumutugon, tunay na nananampalataya, at tunay na nagsisisi. Pero ang punto ay ito, hindi siya makatutugon kung hindi muna siya inabot at ginising ng Diyos. Kaya kinondena ang semi-Pelagianism dahil inilalagay nito ang unang hakbang sa tao. Para sa Council, delikado ito dahil pinapahina nito ang lalim ng grace. Kung tao ang unang gumalaw, ang biyaya ay nagiging tulong lamang matapos ang human initiative. Pero kung Diyos ang unang kumilos, malinaw na ang kaligtasan ay biyaya mula simula hanggang dulo. Mahalaga ring tandaan na hindi rin itinuro ng Council of Orange ang lahat ng later Calvinist conclusions. Hindi nito tinanggap ang ideya na ang Diyos ang may akda ng kasamaan
o na ang tao ay walang tunay na pananagutan. Ang pangunahing diin nito ay mas simple. Ang tao ay hindi makapagsisimula ng tunay na pananampalataya nang walang unang biyaya ng Diyos. Dito makikita ang historical importance ng council. Pinrotektahan nito ang doctrine of grace laban sa anumang pananaw na maglalagay ng simula ng kaligtasan sa kakayahan ng tao. Sa madaling salita, kung may tao mang lumalapit sa Diyos, hindi iyon dahil siya ang unang nagising. Lumalapit siya dahil ang Diyos na ang unang gumising sa kanya. Kaya ang Council of Orange ay mahalaga hanggang ngayon. Dahil pinaalalahanan tayo nito na ang grace ay hindi lang support system ng tao. Ang grace ang simula ng pagbabalik ng tao sa Diyos. Sa modern debates, madalas marinig ang accusation na ang Arminianism daw ay semi-Pelagianism. Karaniwan itong sinasabi ng ilang Calvinists dahil parehong binibigyang diin ng Arminianism ang tunay na pagtugon ng tao sa biyaya ng Diyos. Pero mahalagang linawin, ang classical Arminianism ay hindi semi-Pelagianism. Bakit? Dahil sa semi-Pelagianism, ang unang hakbang patungo sa Diyos ay galing sa tao. Ang tao ang unang nagbubukas ng puso, unang naghahanap, unang gumagalaw, at saka siya tutulungan ng grace. Pero sa classical Arminianism, hindi ganoon. Itinuturo nito ang prevenient grace, biyaya ng Diyos na nauuna bago pa man makapagtugon ng tao. Ibig sabihin, hindi kaya ng tao na kusang lumapit sa Diyos mula sa sarili niyang natural ability. Kailangan muna siyang abutin, gisingin, at bigyan ng kakayahang tumugon ng Diyos. Ang pagkakaiba lang ng Arminianism sa Calvinism ay hindi kung kailangan ba ng unang grace. Pareho silang naniniwala na kailangan ng grace. Ang difference ay kung resistible ba ang grace na iyon. Sa Calvinism, ang saving grace ng Diyos ay tiyak na magdadala sa pinili niya sa pananampalataya. Sa Arminianism, ang grace ng Diyos ay tunay na nagbibigay kakayahan sa tao, pero maaari pa rin itong tanggihan. Kaya hindi tama na basta sabihing semi-Pelagian ang Arminianism. Kung ang tinutukoy ay classical Arminian theology, mas accurate sabihin na ang Arminianism ay grace-first theology din, pero may mas malakas na emphasis sa tunay na human response. Gayunpaman, may ilang popular versions ng Christianity ngayon na maaaring tunog semi-Pelagian kahit hindi nila alam. Halimbawa, kapag sinasabi ng tao, "Ako ang unang lumapit sa Diyos, kaya niya ako niligtas," parang naililipat ang simula ng kaligtasan sa human initiative. Doon nagiging delikado. Sa huli, mahalagang maging fair sa debate. Hindi lahat ng hindi Calvinist ay semi-Pelagian, pero mahalaga ring bantayan ang anumang theology na nagpapalabas na ang unang paglapit sa Diyos ay galing sa sariling lakas ng tao. Dahil sa biblical grace, hindi tayo unang gumising, ginising tayo. Kahit matagal nang kinondena ang semi-Pelagianism sa kasaysayan ng simbahan, buhay pa rin ang ganitong paraan ng pag-iisip sa maraming modern Christians. Hindi man nila ginagamit ang term na semi-Pelagian, madalas lumalabas ito sa paraan ng pagsasalita tungkol sa kaligtasan. Halimbawa, kapag sinasabi ng tao, "Ako ang nagdesisyon para sa Diyos kaya niya ako tinanggap," minsan parang ang simula ng kaligtasan ay nasa human desisyon. Parang naghihintay lang ang Diyos kung sino ang unang lalapit. Kapag lumapit ang tao, saka papasok ang grace. Ito ang dahilan kung bakit attractive ang semi-Pelagian thinking. Binibigyan ito ang tao ng pakiramdam na may control siya sa simula ng kanyang spiritual journey. Popular din ito dahil tugma ito sa modern self-help culture. Sanay tayo sa idea na gawin mo ang first step, piliin mo ang pagbabago. Ikaw ang magsimula. May katotohanan ito sa maraming aspeto ng buhay. Pero kapag dinala natin ito sa kaligtasan, pwedeng malito ang theology. Dahil sa Bible, ang tao ay hindi lang kulang sa motivation. Ang tao ay sugatan ng kasalanan at kailangan ng grace bago pa siya tunay na makalapit sa Diyos. Minsan lumalabas din ito sa decision-based Christianity. Kapag sobra ang diin sa desisyon ng tao,
at kulang ang diin sa grace na unang kumikilos, maaaring magmukhang ang kaligtasan ay nagsisimula sa tao. Totoong tumutugon ang tao. Totoong nananampalataya siya. Totoong nagsisisi siya. Pero ang tanong ay, bakit siya nakatugon? Bakit siya nagsisi? Bakit siya naniwala? Ang biblical answer, dahil nauna ang biyaya. Popular ang semi-Pelagian thinking dahil mas flattering ito sa tao. Mas madaling tanggapin na ako ang unang naghanap kaysa aminin na hindi ako lalapit kung hindi niya muna ako hinanap. Pero ang tunay na grace-centered faith ay nag-aalis ng pagmamataas. Kung lumapit tayo sa Diyos, iyon ay dahil una, siyang lumapit sa atin. Sa huli, buhay pa rin ang semi-Pelagian thinking ngayon dahil natural sa tao ang gustong may maipagmalaki kahit kaunti. Ngunit ang gospel ay paulit-ulit tayong ibinabalik sa katotohanan. Hindi tayo ang unang gumising. Ginising tayo. Hindi tayo ang unang humawak, hinawakan tayo. Hindi tayo ang unang humanap, hinanap tayo ng Diyos. Ang danger ng semi-Pelagianism ay hindi lang academic. Pastoral ito. Ibig sabihin may epekto ito sa puso, worship, humility, at assurance ng believer. Kapag nasanay ang tao na isipin na siya ang unang lumapit sa Diyos, madaling pumasok ang subtle pride. Hindi man niya sabihin ng diretsyo, maaaring maramdaman niyang may espesyal sa kanya. Mas bukas ang puso ko. Mas pinili ko ang tama. Mas naghanap ako sa Diyos kaysa sa iba. At kapag ganito ang dating kahit kaunti may bahagi ng kaligtasan na parang napupunta sa credit ng tao. Isa pang danger ay lumiliit ang tingin sa kasalanan. Kung kaya ng tao na unang lumapit sa Diyos mula sa sarili niyang natural will, parang hindi ganoon kalalim ang sugat ng kasalanan. Parang ang tao ay mahina lang, pero hindi espiritual na helpless. Pero sa Bible, ang problema ng tao ay hindi lang kakulangan sa guidance. Kailangan niya ng bagong puso, bagong buhay, at biyayang unang kikilos sa kanya. May danger din ito sa preaching. Kapag sobra ang diin sa human decision at kulang ang diin sa grace, maaaring magmukhang ang kaligtasan ay nakasalalay sa lakas ng emotional response ng tao. Ang result, maraming tao ang kumakapit sa moment ng decision, pero hindi nauunawaan ang lalim ng regeneration, repentance at grace. Pastoral danger din ito sa assurance. Kung ang simula ng kaligtasan ay nasa tao, baka ang assurance ay mauwi rin sa tao. Sapat ba ang desisyon ko? Tama ba ang sincerity ko? Malakas ba ang faith ko? Pero kung ang Diyos ang unang kumilos, ang assurance ay mas matibay. Ang biyaya ng Diyos ang humawak sa akin bago ko siya hinawakan. Sa huli, ang semi-Pelagianism ay delikado dahil subtly nitong inililipat ang simula ng kaligtasan mula sa Diyos papunta sa tao. Hindi nito tinatanggal ang grace, pero ginagawa nitong parang pangalawang hakbang ang grace. Ang biblical correction ay mas malalim. Kung tayo ay lumapit, dahil tinawag tayo. Kung tayo ay naniwala, dahil binuksan ang puso natin. Kung tayo ay nagsisi, dahil hinipo tayo ng biyaya. Kaya walang puwang ang pride. Ang natitira lamang ay gratitude. Sa dulo ng pag-aaral na ito, malinaw na ang semi-Pelagianism ay umiikot sa isang simpleng pero napakalalim na tanong. Sino ang unang kumikilos sa kaligtasan? Ang tao ba ang unang lumalapit sa Diyos? O ang Diyos ang unang kumikilos upang ang tao ay makalapit? Ang semi-Pelagian answer ay parang balanced sa unang pandinig. Kailangan natin ng grace, pero tao ang unang gumagawa ng hakbang. Hindi raw kaya ng tao ang buong kaligtasan, pero kaya niyang simula ng paglapit sa Diyos. Ngunit dito mismo nakita ng Augustinian tradition at Council of Orange ang problema. Kung ang unang hakbang ay galing sa tao, may bahagi pa rin ng simula ng kaligtasan na nakasandal sa human ability. Ang biblical picture ay mas grace-centered. Ang tao ay hindi inilalalawang neutral seeker na kusang naghahanap sa Diyos. Matapos ang kasalanan, ang tao ay nagtatago, lumalayo, at espiritual na sugatan. Kaya kung may tao mang tunay na nagsisisi, nananampalataya at lumalapit kay Kristo,
Hindi iyon simpleng produkto ng natural will. Iyon ay bunga ng biyayang unang kumilos sa puso. Hindi ibig sabihin nito na walang tunay na response ang tao. Totoong lumalapit ang tao. Totoong nagsisisi siya. Totoong nananampalataya siya. Pero ang mas malalim na tanong ay, bakit niya nagawang lumapit? Bakit siya nagsisi? Bakit siya naniwala? Ang sagot ng grace-centered theology ay malinaw. Dahil una siyang inabot ng Diyos. Kaya ang tamang response sa doctrine na ito ay hindi pride, kundi worship. Kung hinanap natin ang Diyos, dahil hinanap niya muna tayo. Kung nagising tayo, dahil ginising niya tayo. Kung humakbang tayo palapit, dahil nauna nang kumilos ang biyaya sa loob natin. Sa huli, ang problema ng semi-Pelagianism ay hindi nito tinatanggal ang grace. Pero pinapahuli nito ang grace. Ginagawa nitong parang tulong ng Diyos matapos ang unang galaw ng tao. Ngunit sa biblical faith, ang grace ay hindi late response ng Diyos sa initiative ng tao. Ang grace ang simula mismo ng pagbabalik ng tao sa Diyos. Kaya ang sagot sa tanong na tao ba ang unang lumalapit sa Diyos ay ito. Lumalapit ang tao pero hindi siya ang una. Ang Diyos ang unang lumapit. At kung tayo man ay nakabalik sa Kanya, iyon ay dahil bago pa tayo humakbang, ang Kanyang biyaya ay nauna nang humawak sa atin.